Hello mga beshies! Ikaw ba ay naghanap ng legit na pwedeng mautangan online? Kung oo ang sagot mo, then itong video na ito ay para sa'yo. So today's video nga mga beshies, pag-usapan natin yung isang bangko na nag-o-offer ng loan amount from 20,000 hanggang 1 million. So here nga mga beshies, pwede nating bayaran sa loob ng 12 months, 18 months, 24 months hanggang 36 months. At ang bangko nga na ito ay isa sa mga mabilis mag-process ng ating loan application. Pero bago ang lahat, nabalitaan niyo ba na ako ay namimigay ng isang brand new na cellphone na ini-announce nga po natin every 25th of the month? At para nga makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like nga yung ating video, at mag-subscribe para maging updated sa mga susunod pa natin na videos. O siya? Balikan natin yung bangko na nag-o-offer nga ng 20,000 pesos hanggang 1 million na loan amount. So ito nga po ay ang personal loan or salary stretch loan na ino-offer ng CTBC Bank. So here nga mga beshies, pwedeng umutang yung mga employed and self-employed. At para nga tayo ay makautang dito, merong tinatawag na eligibility criteria and qualifications para sa mga employed and self-employed. Sa mga employed nga po, dapat po yung edad ay 23 hanggang 65 years old upon loan maturity. Kailangan yung minimum gross monthly income ay 15,000 para sa mga bankers at 20,000 pesos naman para sa mga non-bankers. At para sa mga nagtatrabaho sa call center industry, dapat po yung monthly salary ay at least 25,000 pesos. Pero meron lang akong gustong i-share sa inyo mga beshies, hindi lang naman sa CTBC applicable, maging sa ibang bangko. Kapag tayo ay umuutang, kahit sinabi na 20,000 pesos, 15,000 pesos, or 25,000 pesos yung qualifications pagdating sa salary, ay hindi ibig sabihin na 100% na maprubahan ng ating loan application. Ang mga bangko po kasi may mga iba't ibang kinoconsider pa rin bago nila i-approve ang ating loan application. Isang halimbawa na lang, yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na for example, ikaw ay nagtatrabaho sa Makati pero ikaw ay nanggagaling pa sa Bulacan at araw-araw ka na nagko-commute, umaga at hapon at meron ka pang nilagay sa application form na meron kang dependent, then titingnan po ni bangko yon kung magkano yung possible na gagastusin mo doon sa everyday na pagka-commute mo at kung magkano yung possible na binibigay mo doon sa mga dependent mo at meron ka pang nilagay doon sa application form na rented or nagre-rent ka, then ito total din po ni bangko kung magkano yung possible na binabayad mo every month doon sa nirerentahan mo at kung sa tingin ni bangko ay hindi kayang bayaran nung sahod mo yung possible na magiging monthly amortization mo, then possible po talaga na hindi i-approve ang inyong loan application. Kaya nga may tinatawag na subject for bank policy and approval pa rin. So here nga mga beshies, para makautang ang isang empleyado, kailangan nga po yung edad ay between 23 and 65 years old upon loan maturity. Kailangan din po para sa mga employed, dapat permanent po tayo sa ating present na pinagtatrabahuan at kailangan Filipino citizen. At para naman sa mga self-employed, dapat po yung edad ay between 25 hanggang 65 years old upon loan maturity with gross monthly income of 20,000 naman and working with the bank serviceable area. Have a business registered in existence of operation for at least 3 years. For service industries or 5 years. For trading in other industries, dapat po merong home landline and mobile number, must have a credit card, and must be a Filipino citizen. So here nga po, para sa mga self-employed, dapat merong existing credit card. Kung sa mga salaried individuals, okay lang na walang existing credit card or okay lang na walang credit card. Dito sa self-employed naman, kailangan meron tayong existing na credit card. At ito yung mga requirements na kailangan nating isubmit kung gusto nga nating umutang sa CTBC Bank Personal Loan. Kailangan syempre, yung completely filled out application form, dapat meron din po tayong maisubmit na one valid government ID, front and back with 3 specimen signature, yung company ID front and back pa rin yan, at dapat napakalinaw po yung mga IDs at nababasa yung mga details. Kailangan din makapag-submit po tayo ng 1 month latest payslip at latest proof of billing. At sa proof of billing nga po, ang tinatanggap lang ay yung electric bill, internet bill, or water bill. At sa mga nagtatanong kung paano kung walang proof of billing na nakapangalan sa kanila or sa aplikante,
Pwede pa rin naman po na gamitin natin yung proof of billing na nakapangalan sa ating magulang, sa asawa, nakapangalan sa kapatid, sa anak, basta doon lang po tayo nakatira sa address na nakalagay sa proof of billing. At para nga po sa mga empleyado, kailangan din meron tayong maipakita or maisubmit na COE or Certificate of Employment na kung saan nakalagay kung ano yung position mo sa iyong trabaho, kung magkano yung sahod mo, at kung permanent ka sa iyong trabaho or hindi. Sa mga may sariling business naman, dapat meron po tayong ma-submit na 2 valid government IDs, front and back pa rin yan, with 3 specimen signature. At dapat din po, meron tayong ma-submit na Certificate of Registration from the Department of Trade and Industry para nga po sa mga may business na under proprietorship. At para nga po sa mga business na under partnership or under corporation, dapat meron po tayong certificate galing po sa SEC or Securities and Exchange Commission certificate. Kailangan din po, meron tayong proof of income na maipapakita. It's either yung bank certificate of at least 6 months ADB or yung latest 6 months bank statement, yung audited financial statement, pero optional naman po ito, yung BIR Form 1701 and 1702, optional pa rin naman. Kaya ang kailangan lang talaga nating ma-submit, syempre yung application form, 2 valid government IDs, yung photocopy of an expired certificate of registration from DTI or SEC, yung proof of income, kailangan merong existing credit card, at available po yung 2 months latest bank statement at yung front copy ng ating credit card. At proof of billing, isa din po sa mga requirements na kailangan yung ma-submit, yung list of 3 suppliers and 3 customers. So, napakabilis lang po makautang dito sa CTBC Bank, kaya kung interested ka at may kakilala ka naman ng mga agent, pwede nyong ayusin lahat ng mga requirements na nabanggit natin kanina at pwede nyong isubmit doon sa agent nyo. Pwede rin po kayong manghingi ng application form sa agent at sagutan nyo na lang, then i-submit sa kanya kasama nga po yung mga requirements. Kung sakali naman na wala po kayong kakilala na agent, pwede rin naman po tayong dumiretso sa branch mismo ng CTBC Bank and mag-inquire. Para naman sa mga nagtatanong kung ano yung ibang reason kung bakit na-decline ang ating loan application, meron po akong na-upload dito sa ating channel na iba't ibang reason kung bakit na-decline ang ating loan application, at sa mga nagtatanong naman kung ano yung mga tips para possible na ma-aprobahan ang ating loan application, meron din po akong na-upload dito sa ating channel, so i-check nyo na lang yung mga naunang videos na na-upload natin. Kung sakali po tayo ay interested talaga na uutang sa CTBC Bank, kailangan po kompleto lahat nga yung mga requirements na isasubmit natin at malinaw po lahat yung mga requirements, hindi po blurred at napabasa yung mga details na sinasubmit natin. At pagdating po sa CI, kapag tayo po ay uutang, kailangan sa application form, ilalagay nyo nga po kung ano yung best time to call para po may idea yung representative ng CTBC Bank kung anong oras kayo tawagan. Kasi minsan tumatagal po yung pag-process ni bangko ng inyong loan application kung halimbawa tinawagan ka ng halos 3 beses sa isang araw tapos hindi ka sumasagot. So bali ang ginagawa po ng bangko or ng representative ni bank or yung nagpa-process ng inyong loan application, isa-set aside po nila yung mga documents mo, yung requirements mo, at mag-next po sila doon sa mga susunod na nakatambak na nag-a-apply ng loan. At kung kinabukasan ganun pa rin na mahirap ka pa rin matawagan, so isa-set aside ulit nila yung application mo at mag-proceed na ulit sila sa mga susunod na application ng mga ibang umuutang nga sa bangko na ito. Ang advice ko lang na kung sakali na talagang interested ka na utang sa bangko na ito or hindi lang naman sa bangko na ito, kahit sa ibang bangko, huwag po natin kalimutan na ilalagay or i-note kung ano yung best time to call na pwede kang matawagan. Maging din po sa HR nyo kung sino yung pwedeng sumagot sa tawag galing sa bangko. Kasi nga po yung bangko, tinatawagan po yung HR at vine-verify po talaga kung totoong nagtatrabaho kayo doon sa nilagay nyo na company sa application form. Ito nga po ay tinatawag na employment verification. Minsan tumatagal po talaga yung process ng ating loan application kung halimbawa tinawagan sa HR or nag-send ng message doon sa corporate email nyo pero hindi pa rin po sumasagot yung HR. Kaya din po talaga tumatagal yung process kasi hindi ma-verify ni bank kung talagang doon po kayo nagtatrabaho. Kaya mas maganda kung interested
interested ka na utang, hindi lang naman sa CTBC, kahit sa ibang bangko ay dapat laging meron tayong nilalagay na best time to call. At isa pa mga beshes, kung meron kayong closed or canceled credit card, mas maganda na habang mas maaga pa ay i-full pay nyo na or i-fully paid nyo na at kumuha na po tayo clearance certificate na wala ka ng obligation kung saan ka merong canceled or closed card or kung saan ka merong utang na medyo matagal mong nabayaran. Kasi yun nga po mga beshes, meron po kasi tayong tinatawag na CMAP na kung sakali na meron tayong negative record sa kung saang bangko man tayo may utang dati ay pinapasa po nila yan sa CMAP. Kaya doon sa mga susunod na utangan mo or sa mga bagong utangan mo, isang click lang po nila yan kay CMAP, makikita po nila kung meron tayong negative records. At kapag tayo po ay may negative records, possible po talaga na hindi ma-aprobahan ng ating loan application. Pero kung meron tayong clearance certificate na nagsasabi na talagang wala na tayong obligation dun sa mga pinagkakautangan natin dati, ay possible po na may consider pa ang ating loan application. Pero case-to-case basis pa rin yan kasi may mga iba na kung sakali marami na tayong clearance certificate, halos na sa 3 or 4 na na-submit, ay possible na isipin nung bagong utangan mo na hindi ka talaga maganda magbayad, kaya baka talaga i-decline pa rin nila ang inyong loan application kasi ilang beses mo or paulit-ulit na hindi maganda yung way ng pagbabayad mo. Pero kung isa lang ang inyong clearance certificate na maidadagdag nga dun sa mga requirements na submit nyo kung saan ka uutang or sa bagong bangko na utangan mo, ay possible pa na may consider ang inyong loan application. So yun lang mga beshes, yung mga basic tips na pwede kong may-share sa inyo. At para sa mga karagdagang impormasyon nga ay panoorin nyo yung mga naunang videos ko. At ilalagay ko na lang din yung link sa comment section at sa description below. At para sa mga iba pang option na pwede nating mautangan online, meron nga po akong nilagay din na link na makikita sa comment section. Pwede nyo pong i-click yung link na yan. And actually, na-pin ko na yan sa comment section para magkaroon po kayo ng idea. So yun lang mga beshies. Thank you for watching and please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!